Hello mga kapatid, kamusta po kayong lahat dito? Pakilakas na lang po ng volume ng reading na ito dahil hindi ko po gamit ang aking may huwagang microphone. Pasensya na. Nakalimutan kong mag-charge ng aking microphone. So, ang reading natin ngayon is, ito ang reaksyon ng mga tao sa paligid mo pag nakita kanila. Other friends, family, classmates, co-worker. Again, as a reminder mga kapatid, ito po ay general reading, collective reading. Kunin nyo lang kung saan kinakasonate. At kung hindi naman, wag lang tayong bitter. Love, love, love lang po tayo dito sa aking The Start Talking Tarot channel. Okay, Spirit Guide Angels. Diretso na tayo, hindi ko nakukunin ang inyong current energy ha. Ano ang reaksyon ng mga tao whenever they sees our collective? Kamusta kayo mga kapatid? Namimiss ko kayo? Sana ay na-miss nyo rin ako. Alright. Okay. People wants to help you. Someone here is, okay. Whenever people sees you, pag nakikita kanila, siguro, these people wants to help you. Merong mga tao dito na gusto kang tulungan. Meron namang mga tao dito na very judgmental sa buhay mo ngayon. Siguro nakikita kanila na naghihirap, or meron siguro itong laging naglalasing, or siguro meron dito na pagod na pagod. It's like, para bang naawa sila sa'yo. Meron naman kasi na imbis na maawa sa'yo, kaya lang nagiging judgmental naman itong mga bitter sa mga paligid mo. Itong mga tao sa paligid mo. But then again, paalala mga kapatid, kahit anong mga pagsubok ang dumating o mga challenges na nangyari sa buhay mo, the universe, your archangels, spirit team, andyan sila para tulungan ka, para magabayan ka. And lalong-lalo na hinihiling mo sa Panginoon na sana'y may mga tao sa paligid mo, loved ones, friends, na siyang makakatulong sa iyo because the universe heard your prayers, ito mga hinihiling mo. So, binibigyan kanila ng mga tao na siyang makakatulong sa iyo, na siyang maggagabay sa iyo sa oras, hindi lang sa oras ng paghihirap, or hindi lang din sa oras ng happy-happy lang. Especially sa mga pagsubok sa buhay, andyan din yung mga tao sa paligid mo na siyang makakatulong sa iyo, na siyang magbibigay ng gabay sa iyo. Because you need them. Hinihiling mo sila. Again, as a reminder mga kapatid, hindi ka pinapabayaan ng iyong mga spirit team ng Panginoon. Okay? Again, meron namang mga judgmental, meron din mga tao na siyang tumutulong sa iyo at gumagabay. Alright? Alright, ano pa Spirit Guide Angels? Let us know more. Ano ang mga reaction ng mga tao? Okay. 8 of Pentacles. So, balik muna tayo dito sa judgment ha. Another information na nakukuha ko, energy. Of course, judgment is also talking about, it's like a hearing. No? Siguro may mga bagay na, it could be paperworks, no? Or paperwork, or a problem, or siguro a contract. It could be something about sa marriage mo, na hindi ka masaya. Napapansin ito ng mga tao sa paligid mo. Friends, no? Or something about na legal matters. Siguro may mga legal matters na, like again, marriage, work, or a contract, kontrata sa trabaho. It could be related sa trabaho, relationship. Yes. When people sees you, nalulungkot sila sa iyo. Nalulungkot sila sa na-experience mo ngayon. And that's why some people wants to help you. Gusto kanila magabayan. If you guys want, kung gusto niyo kailangan niyo ba ng tulong or advice sa mga kaibigan niyo, pamilya, andyan lang sila para matulungan ka. Huwag niyong isipin na, or huwag kayo mag-overthink na nami-misjudge kayo. Or, anong tawag nito? Or, kasi meron ito na overthink. Mali lang ang inyong iniisip kasi ang totoo, gusto kanilang tulungan. Alright? I know kasi meron ditong feeling down. O siguro, something sa trabaho, na pagod na kayo.
Kayo na nakakaalam mga kapatid dahil ang reading na ito ay collective, ano? So, Eight of Pentacles. So, people sees you very hardworking people. Napaka-strategic. Lahat ginagawa ninyo, it's like nakukuha ko yung energy na you guys are very smart when it comes to finances. No? Sa galing. Lumalabas yung talent ninyo pagdating sa pera. Sabihin natin na may bagong balita, may bagong trabaho, or may hiring na ganito ganyan, or negosyo. Kaya mo ba to? Or may talent ka ba sa gitong bagay? And you're like, may idea ko. Kaya ko to. Pagtatrabahuan ko to. Lalong-lalo na't kung may mga expenses kayo, o may mga babayarin, kayo itong mga tao na gumagawa agad ng paraan. Kahit na anong hirap o pagsubok ang dadaranasan ninyo o mararanasan ninyo, basta kaya nyo to. Meron naman dito na kahit na tumatanda ka na, age doesn't matter for you. Kahit nagkakaedad ka na. Yung iba dito ha, siguro nagtatagal na kayo sa isang company nito or negosyo, and people sees you very admirable. Meron naman dito naaawa sa sitwasyon mo. Like again, nasabi ko niya kanina, may mga tao sa paligid mo na naaawa sila sa sitwasyon mo. Siguro, oras na para mag-retired ka na sa kinatatayuan mo ngayon or something about sa business or sa trabaho. Naawa sila. Siguro may mga anak ka na gusto na nilang magpahinga ka naman. Or a family member or friends. Kasi mixed energy, ang dami ko nakukuha ang energy eh. But then again, kunin nyo lang mga kapatid kung saan ka nakakasunod dito. Gusto nila na, kung ikaw itong may edad na, matagal na sa trabaho o sa negosyo, gusto nila na magpahinga ka naman. Kasi ikaw itong tao na very workaholic. Meron naman dito na nakikita nila na you are glowing. You are glowing and meron naman dito na iinggit. Naiinggit sila. It's not like in the bad way, no? It's like na-inspired sila kung ikaw tong lagi nagta-travel. Para ba nakikita nila na wala kang problema? So pagkakita ng mga kaibigan mo, friends or family, they're just watching you from afar. They want to know ano ang ganap mo, ano ang sekreto mo. Bakit parang mas lalo kang gumaganda? Bakit parang wala kang problema? Di tulad namin dito parang halos magpapakamatay na sa pera, sa pagtatrabaho, or sa karelasyon. Parang ikaw naman, sabihin natin na may karelasyon ka, no? Pero, ba't wala kang problema? Nag-aaway ba ka ng partner mo? Kasi parang sa sitwasyon mo ngayon, kahit na in a relationship or single ka, it's like yung vibes mo, napapansin nila na ang saya-saya mo. Parang ang swerte-swerte mo. Sinong sumusuporta sa'yo? Kasi sa nakikita nila sa'yo, mga kapatid, napakaswerte mo. Parang lagi ka nilang nakikitang masaya. Saan ang punta mo? No? Wow, si Collective, sabihin naman ng iba, wow, si Collective, buti pa si Collective, parang lagi na lang itong nagsha-shopping. Si Collective parang napaka-attractive ng damit niya, napaka-colorful, parang laging masaya. Alam mo yung mga tao sa paligid mo, kahit saan ka napupunta, napapatingin sa'yo. Because you guys are very, yung energy ninyo, yung vibe ninyo, napaka-masaya. Masayahing tao. Alright? Meron naman dito na kahit napagod ka, you can shift. Napapabago mo ang iyong looks, ang iyong anyo. It's not like nakakatakot ano. I'm saying like in general, yung feelings ninyo na pagod na kayo, may mga problema kayo, tinatago nyo lang. It's like magaling kayo magtago ng nararamdaman ninyo. But in the outside, pinapakita ninyo sa kanila or nakita ng mga tao sa'yo na wala kang problema but they don't know the whole story or the real story about behind the scene
about you, your emotions, your feeling, your sadness. Ganito ka, yung iba dito. Alright. Our spirit team, ano pa? Ano ang reaksyon ng mga tao pag nakikita nila ang ating mga collective? Okay. You guys are very fast, napaka-fashionista ninyo, yung iba dito. Masayahin, look young. Parang meron ditong pabata ng bata yung looks. Meron naman dito workaholic. At matalino pagdating sa pera. Magaling kayong gumawa ng paraan. Para-paraan lang pagdating sa finances ninyo. Meron naman ditong the hermit. People sees you very matured. No? Very matured, and it's like parang lagi ka nag-iisa. May mga kaibigan ka ba? Kasi meron dito na sabihin natin may mga kaibigan ka, pero you choose not to see them. You choose to stay home. Mas pinili mo pa sa bahay lang muna, or mas pinili mo pa na it's like you are working on your own, kahit sa negosyo mo, kahit sa trabaho. You'd rather to be alone rather than to be around these people. And these people notice you na, bakit parang lagi ka lang nag-iisa? Why don't you be around with us? Bakit hindi mo na ba kami nami-miss? Alright? Bakit alone ka? Meron naman ditong parang ginajudge ka. Napapatawa na lang. Ito si collective. Gito ganyan. Ayaw yata na makipagkaibigan. Siguro snubber kayo. Choosy. But you know what? It's okay. Because you guys are very mature. And you can sense, nasisense ninyo na pagkausap mo itong ibang tao or siguro friends, no? Mas pinili mo pa na gumala na lang mag-isa, magtrabaho na lang mag-isa. It's because like, mas nag-i-enjoy ka to do it alone. Magtrabaho mag-isa, or magnegosyong mag-isa. Because there's something inside you na you can do best without these people around you. Siguro may mga trust issue ka na, or it's just you na mas satisfied kang mag-isa kaysa sa kahalubilo mo itong mga tao sa paligid mo. Kasi depende rin sa mga sitwasyon ninyo, no, na you could be being betrayed, or may mga trust issue na ba kayo, something like that, na people notice you na they sees you na being alone most of the time. Kahit na mag-isa ka lang magta-travel, maggagala, magsha-shopping, mag-grocery, or sa trabaho, sa school, this is you na okay, you are doing well. Meron na pa ito nang naaawa sila sa'yo, but you yourself, there's no pity. Walang namang, ba't naman sila maawa sa'yo? Kasi you yourself know, mas nag-i-enjoy ka pang mag-isa. No? Okay. So, some people around you misjudging you. Some people around you also feel bad about you. Okay. Ano pa? Spirit guide angels. Okay. You guys might be Virgo, Libra, Earth signs. Okay. Taurus, Virgo, Capricorn, and ano pa to? The Fool. Ano ba yung ng The Fool? So, additional ko na lang yung mamaya yung meaning ng The Fool sa zodiac sign ninyo. Kasi wala akong sa The Fool. Anyway, so yan ang reaction ng ibang mga tao sa paligid ninyo whenever they sees you. And, pahabol pa tayo ng ibang cards. Okay. Alright, Spirit Guide Angels, ano ang reaction ng mga tao sa paligid nila pagka nakikita ang ating mga collective? Oops. Dalawa. So, the Castle and the Throne. Okay, so meron dito siguro nasunugan o nalulungkot, or maybe there's transformation. So, napapansin ng mga tao dito na meron siguro dito na sabihin natin na dati kang manager, or it's something about sa dati mo, from the past,
I'm getting the energy na from the past na sabihin natin na mataas ang antas mo sa buhay, sa trabaho, or sa finances. But then somehow, nakikita nila yung transformation mo na meron ditong nalugi. Okay? Nalugi. Alam mo, meron itong nagmamartis sa inyo. 2 o 3 people na nagmamartis sa buhay mo. It's like they're noticing your transformation. You could be the one na nalugi o natanggal sa trabaho or sabihin natin na naghihirap. Yeah. It's like a group of people. Siguro kaya nga sinabi ko kanina, 'di ba? The hermit, nag-iisa. Some people misjudging you. So this could be the group of people misjudging you na mas pinili mo pang mag-isa kaysa kasama itong mga to. Kaysa sa makipagplastikan pa. Because you just want to be around na satisfied ka. And kaya nga may mga realization ka, di ba, na you'd rather to be alone rather than to be around with these people. Itong mga marites. Itong mga, sabihin natin na social climber or it's like you can't feel totoo sila sa'yo. Kasi nasa-sense mo siguro din yung iba dito, nasa-sense mo rin siguro sa kanila na ikaw ang pinag-uusapan, kaya nagkakaroon ka ng gap. Or nararamdaman mo rin na hindi ka satisfied whenever you see around this or be around with these people. So, meron naman mga tao dito na pinag-uusapan ba nila na ano nangyari sa'yo? Siguro noon ay maganda or I would say, yung high school life mo, or something about kabataan. Nung time na kabataan mo, kasi meron itong about school time eh. This could be about the future, or this time, or past. Kasi mix ang energy dito. Meron kasi ditong younger. It's talking about your younger life na napaka-successful mo. Matalino ka, or happy-go-lucky ka, masayahin ka, marami kang na-achieve. And then this, ngayon na nakakaedad ka na, people sees you na, si collective looks horrible. Si collective, matalino, gato ganyan. Kaya lang, I'm hearing like, siguro nagiging bobo ka pagdating sa karelasyon. Maybe you choose a wrong person when it comes to your marriage life na hindi ka naging masaya. And that's why these people around you, family, friends, co-worker, it's like they're nagiging judgmental sila sa'yo pagdating sa personal life mo. Para bang kinakaawa ka nila sa sitwasyon mo ngayon. Pasensya na guys ha, I'm just channeling the message here or nakukuha ko dito sa tarot decks na ito. Alright? Yeah, so people feel bad about your situation right now. Siguro meron sa inyo dito na hindi ka siguro masaya sa sitwasyon mo ngayon. Sa finances, sa relationship, siguro may nawalang trabaho dito or may nawalan ng bahay or nahihirapan ka kung paano makapaglipat ng bahay. Meron siguro itong gumuho ang mundo. Bakit ba gumuho ang mundo? Anong rason ba't gumuho ang mundo ng ating collective? Ba't nakakaramdam ang ating collective ng gumuho ang mundo? Tungkol saan ito? Oops. Alright, gumuho ang iyong mundo because people, you have been so much challenges. Marami mga pagsubok. Hold on. So, feeling mo na maybe na out of balance ka pagdating sa iyong, sabihin natin na finances, sa trabaho. Again, this could be your emotion as well. Siguro na overthink ka and you are trying your best to focus. Focus ka na lang sa sarili mo. Focus ka na lang na, or nagpipray ka, nagme-meditate ka. It's like the advice for you here. Stop overthinking. Stop overanalyzing. Don't worry about these people around you. Follow your gut feeling. Kaya nga minsan, di ba, as a hermit mode, mas pinili mong mag-isa to do it alone rather than to be around with these people. Kasi nasa-sense mo siguro ang itong mga tao, yung energy nila na ikaw pinag-uusapan, na napaka-judgmental nila. It's like you're feeling na you don't fit in. Hindi ka nag-fit in sa environment mo ngayon. And kaya nga, mas pinili mo na lang na mag-isa ka. Pinili mo na lang na focus ka na lang sa sarili mo. You are loving more about yourself.
instead of thinking about problems. So, yeah. Dapat talaga, iwasan mo na lang ang mag-isip ng mga kung ano-ano. Instead, mag-meditate ka, manalangin ka, let go and let God. Simple as that. Kasi meron dito sa inyo na overthink. Especially sa mga problema ninyo. Do not let this problem to ruin you, to pull you down. Kasi marami kayong pinagdadaan ng mga sitwasyon. Mga tao, sa finances, sa trabaho, sa school. It's like again, merong siguro itong mga psychic attack sa panaginip. Guys, pay attention sa inyong panaginip, or meron kasi ditong as a psychic, or siguro may awakening na nangyari sa inyo. Kaya, itong mga pangyayari na na-encounter nyo ngayon, it could be part of your journey, part of your psychic ability journey. You just have to be strong, pray, and meditate more. Kasi nga, mas lumalakas itong energy ninyo. Itong psychic ninyo, pagiging psychic ninyo. Mas nakakaramdam ka, mas nakakasense ka kaysa mga taong itong napaka-judgmental. You know what's best for you. You know what is right. You know who is real for you. You don't have to worry about na bakit mag-isa ka. Just be yourself and choose what satisfied you. Piliin nyo kung saan kayo mas nasatisfied kayo. Do not do things na to please others. Para lang maging mapasaya sila. Do things na mas mapasaya ang sarili mo. Okay? Huwag mong hayaan na masira ka or kasi karamihan sa inyo dito is na-overthink. Focus ka lang sa trabaho mo. Mas marami pa nag-a-admire sa'yo na you are loving more yourself kasi mas nag-glow ka. Rather than to be around with these people na napaka-toxic. Yeah. Mayroon kasi dito naiinggit din. They're not happy to see you nag-i-evolve. But again, do not worry about others' judgment about you. Just worry about you yourself lang and your family. Yeah. It's okay na, like again guys, kung may nag-i-end sa inyo, kung may ending, may new beginning. And a new beginning is an opportunity. No? Another opportunity na binigay ni universe para sa'yo. Panibagong yugto. And we are all blessed from this new beginning. You are given, binigyan ka ng universe ng another chance to choose what makes you happy, what makes you satisfied. And this is an opportunity na pumili ng bagong trabaho, negosyo, friends. Ikaw lang nakakaalam. Don't worry about this problem. Hayaan mo ang problema ang mamumroblema sa iyo. Okay? So, 9 of Swords. Again, feeling stuck. Don't worry about leaving these people behind. Maybe you are moving on, moving forward from a situation or people yung iba dito. But then again, guys, you are being guided. You are just following yourself. What makes you happy? So whenever you watch this reading, ask yourself, what makes you satisfied? What makes you happy? And then do it. Huwag mong labanan ang iyong sarili. Maybe you are fighting over your instinct because your instinct is like guiding you what makes you happy, what makes you satisfied. Okay? Ano pa? So people sees you or talking about your happy marriage. Maybe meron ditong same gender. People talk about or napapareact sila sa iyo when it comes to your karelasyon. Like again, hindi ito para sa
Wala tayong gender dito ha. Everybody are welcome in this on my YouTube channel. Kasi meron ditong people talk about your personal life, especially sa marriage life mo. Again, sabi ko yan kanina, meron naman dito na nagiging judgmental sila pagdating sa iyong karelasyon. Especially, it could be a foreigner, siguro married ka sa isang foreigner, or it could be the same gender, or it could be sa skin color ninyo, something about sa skin color ninyo, or sa height or sa age. People talk about that, and napapareact sila na this is you very happy and satisfied, yung iba dito. Alright? Okay. People sees you being more attractive. Meron naman dito na kahit yung gender mo, kasi meron nakukuha kong energy na dati ay lalaking-lalaki ka, ngayon ay meron itong nagiging pinapakita mo na sa tao or sa paligid mo na ganito ka, ito ka. Siguro tomboy ka na ngayon, siguro naging bakla ka na ngayon. Like again, everybody are welcome here in my channel. People, it's like nagulat ba sila sa'yo na you choose to be like this. Pinili mo na ilabas mo ang iyong anyo, or something about na nilabas mo kung sino ka, and people being surprised. They're seeing you na, kasi meron naman dito na hindi natutuwa, instead na nagiging judgmental sila. Ito na naman judgmental sa sinusuot mo, napaka-daring. Meron siguro dito sa inyo na daring kung manamit. Okay? Meron naman dito na sa makeup. People talk about your makeup or the way you look. So again, as a justice. Yes, so meron siguro ditong you might be getting a good karma. Siguro mula nang nag-divorce ka o hiwalay na sa karelasyon ninyo, you feel balance yung iba dito. Naging mas balance ang buhay mo, mas naging masaya ka, mas naging satisfied ka na. Maybe meron dito na siguro kasi meron dito you might be in love with two people, or kasi meron itong third party, dalawa. You could love two, siguro dalawa sila sa buhay mo, which is mas nagiging blooming ka, satisfied ka. That could be the secret kung bakit ka, or how to move forward despite all these challenges. It doesn't have to be relationship, no. It could be two people na nagpupursige ka sa buhay mo magtrabaho because you care about these two people. It could be friends, a family member, or could be a relationship. Alright? So, people sees you na napaka-emotional mo, napaka-loving mo, napaka-generous mo. Very colorful. Kung manamit ka, napaka-colorful. Hindi ka talaga mamimiss ng mga tao sa paligid mo. You know what I mean? Like, pagka dumadaan ka lang, napapalingon agad sila sa'yo. Uy, sino yan? Okay? Most of you here are very intuitive and matured. It doesn't have to be about the age. Age doesn't matter here. You guys are very matured. You know what you like. You know what you want. You know what makes you happy and satisfied. At also, I'm getting that wag nyo naman i-look down ang inyong sarili, lalong-lalo na sa mga challenges o mga pagsubok ninyo ngayon. Siguro sa marriage, sa trabaho, sa finances. Again, the universe give you a freedom. You know, what makes you happy? What makes you satisfied? Tanungin nyo, guys, ang sarili ninyo. Especially, whoever watch this reading, ask yourself, what makes you satisfied? What makes you happy at this moment? Then do it. Do not let this like overthinking, no? Yeah. Kung saan-saan na napupunta o napapadpad itong mga pinag-iisip ninyo. Overanalyzing. You just have to listen to yourself. Wag nyong suwayin ang inyong instinct, because your soul is telling you
what's best for you. Okay? Lalong-lalo na sa mga either katrabaho, kaklase, a family member, you know that something about these people na hindi masaya, na pinag-uusapan ka, then isang tabi mo na or lumayo ka na lang sa kanila. Do not try to fit in to this environment na alam mo, na nasa-sense mo sila na pinag-uusapan ka lang din nila or mga bitter lang sila sa'yo. Be surrounded with people na full support sila sa'yo. Or I guess it's better to be just alone. Okay? Yeah. So, final message na tayo mga kapatid. What is your spirit animals na tayo? Spirit animals, ano ang final message mo sa ating mga collective? So, I hope na satisfied kayo sa reading na ito mga kapatid. Alright, so personal choice. So, see, nagsisink in talaga ang reading natin dito. You guys have your choice. It's your choice na what makes you happy or who you want to be or anong trabaho ang gusto mo, negosyo. The universe is giving you a chance, a freedom. What do you want to do or what do you want to be? Ano bang gusto mo sa buhay? It's your choice. Not these people's choice. Okay? So, close your eyes. Again, what animals do you imagine when you close your eyes? What strength are the key known for? So, i-research ninyo, pagka mag-meditate kayo, no, itanong nyo sa sarili nyo, anong klaseng animals or hayop ang na-imagine mo ngayon? And then, i-research nyo naman, ano ang meaning or strength, ano ang lakas ng klase ng hayop na na-imagine ninyo ngayon. Then, what wisdom do they share? Anong wisdom ng animals na iyon na i-share sa mundo or sa iyo? Embrace these qualities because it's like kung anong klaseng hayop ang na-imagine ninyo, this is like you. Embrace it. Tanggapin ninyo kung sino ka. That's the more important here. Tanggapin ninyo kung sino ka. Do not let these people to misjudge you or napaka-judgmental. Just do what makes you happy because you make your own choice. Choice mo to. And embrace it. It could be a good choice or a bad choice. Embrace it because ikaw lang ang nakakaalam and you have a freedom, no? You have a freedom to make your own choice. And whatever mistake na napili ninyo, it's part of a journey. And you should have a lesson to learn from this journey. Ito mga challenges. And then, another choice na naman. Panibagong yugto. A new beginning. At hindi na balikan pa yung mga nakaraan. Mga pagkakamali. Because you have another choice, a new beginning to make. And that's your freedom. Alright? Hanggang dito na lang mga kapatid. Sana satisfied ka sa reading na ito. I love you guys and please leave your comment below. Nakakatuwa pong mabasa ang mga comment nyo doon. And love lang po tayo. Wala tayong bitter dito ha. Ingat po kayo and God